ating lipunan, araw-araw, marami din tayong nababalita ang mga kababayan na nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan, sa kawalan ng katarungan, sa kamangmangan, at sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Tinatayang tuwing 40 seconds may nagtatangkang magpatiwakal at sa Pilipinas, tumataas ang bilang ng mga suicides. Sa kabila nito, ipinagmamalaki natin ang mga kababayan nating hindi nawawala ng pag-asa sa buhay. Narito ang ilan sa kanila at kung paano nila nalampasan ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Si Gigi Lamina ay hindi isinilang at lumaki bilang Katoliko. Hindi siya naging komportable sa kanyang kinalakihang relihiyon. May mga kulang po at gusto kong malaman kung ano yung kulang. Samantala, tila batubalani ang bawat simbahang Katolikong daanan niya. Tila may tumatawag sa kanyang pumasok ng simbahan at tuklasin kung ano ang narito para sa kanya. Sa tuwi pong nakakakita ko ng mga simbahan, parang gusto kong pumasok. Parang nakalabas na ako pero bumabalik pa rin ako. Para po kasi may hinahanap ako na dito ko matatagpuan. Nag-alinlangan noon si Gigi. Wala siyang alam tungkol sa Katolisismo. At wala siyang alam na maaring makakapagturo sa kanya kung paano magdasal. Hanggang sa makilala niya si Brenda Padilla sa kanyang pinaglilingkurang beauty shop. Dahil po kay Mrs. Padilla, lagi ko po siyang tinatanong paano. Nung nagkwento po ako sa kanya, isinama niya ako sa Lipa. At yun ang kauna-unahan kong pagpasok sa simbahan. Para kay Gigi, nabago ang takbo ng kanyang buhay nang tumuntong siya sa simbahan sa Lipa. Nagpasya siyang maging Katoliko sa kabila ng pagtutol ng kanyang buong pamilya. Para pong ang saya-saya ko, parang din ito na, lalo na nung lumabas ako sa simbahan, parang naramdaman kong may kapanatagan yun. Kasalukuyang nag-aaral ng katekismo si Gigi at ayon sa kanya, ngayon lamang siya nakadama ng katahimikan ng kaluluwa at pag-iisip. Umaasa siyang mabibinyagan siya sa ilalim ng relihiyong Katoliko sa malapit na hinaharap. Kung ako'y papasok dito, gusto kong akong maging ganap na Katoliko, gusto kong ako'y mabinyagan. Nang mamatay ang mga magulang ni Annie Tirol, siya na ang nagtaguyod sa matandang yaya ng pamilya. Nang magkasakit ito, higit pang pag-aasikaso ang binigay ni Ana sa matanda. Ilang ulit nalagay sa bingit ng kamatayan si Yaya. At ang totoo, sa ilang okasyon ay tumigil na ito ng paghinga. It's just trusting in the Lord. You can do so much effort only. But after that, you have to leave the rest to our Lord. And with the intercession of Our Lady of Mediatrix, I think that's how we found the right doctors. You know, miracles happened to her because of that. Nagkataong likas kay Ana ang manawagan sa Birheng Maria kapag mayroong krisis sa kanyang buhay. At ito ang kanyang ginawa sa mga pagkakataong nag-aagaw buhay ang kanyang yaya. With the efforts I had, it was just nothing really. It's, I think it was God putting things together with the intercession of Our Lady. I prayed to her when her heart stopped for the second time around. Para kay Ana, panalangin at debosyon sa Inang Maria ang sumagip sa matandang kasambahay. Our Lady is, you know, very dear to the heart of our Lord. So mas malakas ka sa langit. We pray to her because she was a very good example of how God's Spirit was able to work through her life, and because of that, miracles happened. Mismong pagdarasal natin ay biyaya ng Diyos. Hindi tayo makapagdarasal kung hindi niya tayo binigyan ng kapasidad na manalangin. Sa makatwid, ang pagsisimba natin, baka iniisip natin utang na loob natin na tayo'y nagsisimba, utang na loob ng Diyos na nagsisimba tayo. Sa totoo lang tayong nakikinabang sa ating pagdarasal. Yan ang paraan ng Panginoon na mai-relay niya sa atin ang kanyang mga biyaya,
at matanggap natin ang mga inspirasyon at mga pagpapala. Kaya sabi nga ni San Agustin, ang taong nananalangin, tiyak na maliligtas. Sapagkat ang ating pinagdarasalan ay ang Diyos mismo. Sinasabing tayong mga Pilipino ang may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko sa Asya. Madasalin din ang marami sa atin, subalit para sa akin, ang pananampalataya ay mahalagang isabuhay ng bawat isa sa atin upang madama ang pagmamahal ng Panginoon at ng Inang Birhen sa ating mga buhay. Magbabalik pa kami ni Father Melvin dito lamang sa Who's Calling?